Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ayaw nating nag-aaksaya. Palagi nating sinasabing, sayang. Pero, kung titignan yung ugali ng Diyos, meron siyang palaging sinasayang at hindi kinekwentang binibigay. Yan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kapag umibig ang Diyos, hindi nakasukat. Kapag nagmahal ang Diyos, sobra-sobra. Pasalamatan natin ito sa Panginoon. Dahil karapat dapat tayong maparusahan. Pero siya'y nagtitimpi, siya'y nagtitiis, siya'y naghihintay para tayo magbago. At wala siyang sawang nagkakaloob ng sobra-sobrang biyaya sa atin. Para tayo gumaling sa ating mga kasalanan. Para tayo gumaling sa ating mga sakit. Para tayo sumaya sa ating buhay. Para tayo maging payapa. Naway sundan natin ang halimbawa ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Sa gitna ng ating mga masakit na nararanasan, sa gitna ng ating mga problema at pagsubok, huwag kang magtitipid sa iyong pag-ibig at pagmamahal. At diyan ka pa mas pagpapalain ng Diyos. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan sinayang natin ang mga grasya ng Diyos na hindi natin pinahalagahan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Para tayo minsan pa makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dito pa sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangisawaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nakikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig
sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nung unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anuman aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumpas ng pagsuway. Di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin ng sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Babalik ako sa Ama at aamunin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talimhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, bigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit walang nagbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili,
Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. At lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotin siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ang aking anak na ito, ngunit muli siyang nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo niya siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang biserong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa mga masamang babae, pinagpatay niyo pa siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, paano mo malalaman na ang isang tao ay masama? How can you tell that somebody is really bad? Kapag palagi na lang siya paulit-ulit na nagsisinungaling, kapag nagtaksil siya sa kanyang asawa, pinagpalit niya ang kanyang pamilya. Kapag nag-drugs ang isang tao, kapag nakapagnakaw siya, o kapag nakapatay siya, na para bang wala man sa kanya, wala siyang konsensya, maring, opo, grabe ang mga kasalanan na ito. Pero alam niyo po, meron pang isang palatandaan para masabi natin na ang isang tao ay may masamang ugali. Ano po? Ang isang tao ay tunay na masama kapag iniisip niya perpekto siya. Ang isang tao may masamang ugali kapag palagi niyang iniisip wala siyang pagkakamali. Amen? Kaya mag-ingat po kayo. Kayong mga hindi mahilig, nagkukumpisal, maaaring yung mga iba sa inyo kasi sinasabi, Father, wala naman kasi akong kasalanan eh. Kapag ganyan ang linya nyo, nagkakasala na kayo. Amen?
Dahil ano ang kasalanan ng tao sinasabi niyang wala siyang kasalanan? Yan ay kayabangan. Yan ay kataasan ng loob. Ang masamang tao, kadalasan, mayabang. Malaki ang ulo niya. Kala mo kung sino siya. Pag nagsasalita siya, kala mo may bagyo, may ere. Iniisip niya, siya ang palaging tama. Hindi talaga mabuti ang tao kapag hindi niya inaamin ang kanyang pagkakamali. Amen? Ang tao ay hindi talaga mabuti kapag hindi pa siya humihingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Amen? Hindi ka mabuti kapag hindi ka marunong magpakumbaba. Amen? Ang problema ng mga mayayabang kasi, hindi sila marunong tumingin sa kanilang sarili. Kapag may problema, lagi nilang sinisisi. Ang iba, tinuturo nila ang kapwa nila. Kapag merong nangyayaring mali sa pamilya, kasalanan ng asawa nila, kasalanan ng mga magulang nila, kasalanan ng mga anak nila. Kapag may problema sa trabaho, kasalanan ng boss. Kapag may gulo sa komunidad, kasalanan ng kapitbahay, kasalanan ng gobyerno. Pero ang mabuting tao, pansinin niyo po, alam niya ang kanyang pagkakamali. Ang mabuting tao, marunong mag-self-reflect. Palagi niyang sinusuri ang kanyang sarili, ang kanyang loob. At palagi niyang iniisip, paano ko mai-improve? Paano ko gagawing mas mabuti ang aking ugali, ang aking pagkatao? Kaya, meron pong katotohanan, yung turo ni San Agustin. Sabi po nitong banal, it is better to sin with humility than to do good with pride. Hindi po ibig sabihin ni San Agustin dito, mabuting magkasala. Ang ibig niyang sabihin dito, mas mapanganib ang kabutihan na may kasamang kayabangan. Amen? Kung gumagawa ka lang ng mabuti, para purihin ka, para bayaran ka, para gantimpalaan ka, kapatid, hindi ka talaga mabuti. Dahil ang taong tunay na mabuti, ang tuwa niya ay yung paggawa niyang mabuti. The reward of doing good is the action itself of doing good. Pag gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, yun ang nakakapagbigay sa iyo ng saya. Yun ang gantimpala mo. At kung ano man ang bunga ng kabutihan na ginawa mo, bonus na lang yan. Amen? Pero minsan, may grasya din po sa pagkakasala, sa pagkakamali. Kung ito ang nagiging daan ng pagsisisi ng tao at pagbabalik loob niya sa Diyos. Minsan ang Diyos, hinahayaan niya magkasala ang tao. Bakit? Kasi alam niya, darating ang panahon sa sobrang sakit na mararanasan niya, diyan sa kasalanan yan, yan ang magtutulak sa kanya para tumino, para magbalik loob sa kanya. At ito po mismo ang ating narinig sa Ebanghelyo. Narinig po natin ang kwento ni Jesus, ang alibughang anak, the prodigal son. Napansin niyo po, yung bunso na anak, grabe ang kanyang ginawang kasalanan. Habang buhay pa ang kanyang ama, hinihingi na yung kanyang mana. At baka hindi niyo po alam ito sa kultura ng mga Hudyo. Pag hiningi mo ang mana ng iyong magulang, parang sinasabi mong, patay na sila sa iyo. Pinapatay mo na ang magulang mo. Masakit po yun. Di po ba? Pagkatapos, nung nakuha na daw niya yung kanyang mana, binenta niya, meron na siyang pera. Nung ginawa niya, pumunta daw siya sa malayong lugar. Sa English, ang ginamit po dito, he went on a distant country. At ayon po sa mga eksperto sa Biblia, sa mga teologo, yung malayong lugar, the distant country, symbolizes a life far from God. Hindi lang siya lumayo sa mga taong nagmamahal sa Kanya, lumayo pa siya mismo sa Diyos. At hindi po ba napakasakit niyan? Yung bang tinatawagan mo, yung iyong anak ayaw sumagot, kinakausap mo siya, iniiwasan ka niya. Yung alam niya, buhay ka pa, pero hindi siya nagpaparamdam, tinuturing niya, wala ka na. At nagwaldas daw po itong bunso sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sinayang niya
yung pinagpaguran ng kanyang ama. Nagpakasasa siya sa bisyo hanggang dumating po ang punto na kung saan naghirap siya at nag-alaga ng baboy. At baka hindi nyo rin po alam ito. Ang mga Hudyo, kamukha po ng mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. Bakit? Dahil ang baboy para sa kanila, maruming hayop. Ibig sabihin, talaga sobrang bagsak ng kalagayan nitong bunso. Pero pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, may mabuti pa rin nangyari. Sabi po ng Ebanghelyo, he came to his senses. Sa Tagalog, natauhan siya. At sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y babalik sa aking ama. Hihingi siya ng tawad. Kaya tumindig daw siya, umuwi siya, umamin siya, nagpakumbaba siya. At kahit na grabe ang naging kasalanan niya, siya po ay niyakap, siya ay tinanggap. Bandang huli, siyang naging mabuting anak. Di po ba? Pero merong pangalawang anak sa kwento. Sa unang akala po natin, yung panganay, yung mabuting anak. Dahil nanatili daw siya sa bahay, naging masunurin siya sa kanyang ama, naging masipag siya. Pero nung bumalik yung bunso, dito lumitaw yung kanyang tunay na ugali. Nagalit siya, nagtampo siya, sinumbatan pa niya ang kanyang ama. Ayaw niyang pumasok sa bahay kahit na inaamo siya. Siya talaga ang naging masamang anak. Di po ba? Naging masama ang panganay. Hindi dahil nagkasala siya, o hindi dahil sinara niya ang puso niya sa awa. Mga kapatid, magandang itanong po ito. Sino ka sa dalawang anak? Ikaw ba yung bunso na nagkakamali pero marunong magsisi? O baka naman ikaw yung panganay, mukhang matino sa panlabas pero may yabang sa iyong puso. Ang paanyaya po ng Ebanghelyo sa atin, kahit na gaano ka nagkasala, kapatid, hindi pa rin huli ang lahat. Bukas pa rin ang tahanan ng Diyos at nakabukas ang bisig ng Diyos Ama, ready to welcome you. Handa na ikaw ay tanggapin. At kahit na ayaw mong umuwi, ang Diyos Ama, siyang lalabas para kausapin ka, para amuhin ka. Kaya nga po ang kwento ng prodigal son, hindi naman po talaga tungkol doon sa bunso Ito po ay isang napakagandang kwento tungkol sa isang ama na sobra-sobrang nagmamahal. Ito po ang Diyos na ating sinasamba. Isang mabait, isang Diyos na sobra-sobra sa kanyang pag-ibig. At wala tayong magagawang kasalanan para mabawasan natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Hanggang huli, gagawin niya ang lahat para maiuwi lang tayo sa kanyang tahanan. Kaya tandaan niyo po yan. The door of God's mercy is always open. Kaya sana, wag mo din isara ang puso mo sa mga taong nakasakit sa iyo. Amen? Oo. Naisin mong maging mabuting anak kapag nagkakamali ka, magpakumbaba ka, kapag nagkasala ka, magbago ka, kapag lumayo ka sa Diyos, bumalik ka sa Kanya. Pero mga kapatid, hinahamon din po tayo ngayon. Sana, harinawa, maging mas kamukha mo din ang Diyos Ama. Maging sobra-sobra ka din sa pagmamahal. Maging aksaya ka sana sa pag-ibig. At huwag mong kukwentahin yung iyong mga pinagkaloob at binigay. Dahil bandang huli, wala naman nasasayang sa taong nagmamahal. Tandaan mo yan. Unawain mo, tandaan mo, mas masarap magmahal kesa sa nagagalit, kesa sa nagtatanim ng sakit ng loob. Amen? Mas masarap, mas masaya ang umuunawa, nagpapatawad, kesa sa naghuhusga sa iba. Amen? At ang pagmamahal na binibigay mo, babalik din sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? Kapatid, mahalin natin ang mga hindi kamahal-mahal. Hintayin natin bumalik ang mga nawala at nagwawala. Salubungin mo ang mga gustong magbago. Huwag mo silang itataboy at anyayahan mo ang mga nagtatampo. Kapag ginawa natin ito, hindi lang tayo magiging mabuti, magiging banal pa tayo. Maging banal ka, kapatid, kamukha ng Diyos Ama
na banal. At ang iyong buhay at mga araw ay mapupuno ng grasya, bendisyon at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, bagitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na makapangyarihan, malugod nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihan mo ang kaligtasan sa aming iyong inuukol, upang pagtitimpi kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataon aming na isaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat
makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin ngayong dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cease any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito.
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa ating mga bisita, mga followers, dumayo sa mga malalayong lugar para makasama natin sa ating healing mass ngayong araw. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong pagdating. At sa mga nagtatanong po, ang ating healing mass and grand Lenten recollection ay magaganap po sa March 21, 8 o'clock po ng umaga. Dito po sa Brenzigiao Convention Center sa City of San Fernando, Pampanga. Pero 6 o'clock pa lang po ng umaga, bubuksan na po ang Convention Center para po sa mga nais na gustong makauna sa upuan. No? So first come, first serve, wala pong bayad ito. No? Dumating po kayo doon, maghanap kayo ng upuan, all are welcome. No? At ito din po ay ilalive natin. Wag po kayo mag-alala kung kayo po ay nasa ibang bansa, sumusubaybay sa ating mga banal na misa, naka-live din po ito, wag kayong mag-aalala. Ito po ay ilalagay din natin sa social media, sa internet, para marami po ang makatulong sa pagninilay ngayong pong panahon ng Kwaresma. Okay? So sa inyo pong lahat, muli maraming salamat po. Huwag niyo lang pong kalimutan, ano po ang palatandaan na ikaw ay isang mabuti o masamang tao. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay nagbibigay na, ay mabuti ka ng tao. Dahil aminin po natin, merong mga tao nagbibigay para lang kayo'y magkahiwalay. Di po ba? Minsan sakit na mga taong simbahan yan eh. Dito po sa aming parokya, magpipiesta na kami. Minsan binibigyan yung tao ng sobre, nagrereklamo. Sobre na naman. Tapos makakarinig ka, ginagamit lang ng pare yan, pinag-ESM lang. Pinagbuburakay lang. I'm sorry po. Hindi po ako nag-ESM. Hindi po ako nagbuburakay. Kita nyo naman po, araw-araw ako nagmimisa dito. No? Pero yung taong nagrereklamo, para tumigil na lang, yung nagbibigay sa kanila na sobre, eto na, sige, alis ka na. Yan po ba yung mabuting tao? Hindi po ba? Dahil ang mabuting tao, alam niyang kanyang pagkakamali, siya'y nagpapakumbaba at araw-araw sinusubukan niyang magpakabuti at magpakabanal. Sinong masamang tao? Hindi yung nakagawa ng kasalanan. Pero higit pa dyan, ang taong masamang ugali ay yung wala siyang nakikitang pagkakamali sa kanyang giniisip, sa kanyang sinasabi, sa kanyang ginagawa. The bad person is the one who thinks they are perfect. Yan, pinapaalala ko po, ha? Yung mga sa inyong ayaw nagkukumpisal, huwag niyong sasabihin, wala akong kasalanan. Kung wala pala kayong kasalanan, dapat pala palitan nyo na si Mama Mary dito sa harap. Gawin ko na kayong rebulto dito. Hindi po ba? No? Lahat tayo'y may pagkakasala. Huwag mo sasabihin wala kang kasalanan. Dahil ang kasalanan na yan ay kayabangan. It is better to sin that makes you humble than to do good which makes you proud. Gayahin natin yung alibughang anak. Hari nawa, matauhan ka na sa pagkakamali mo, sa kasalanan mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Pero, mas gayahin natin yung alibughang ama. Be the prodigal father, the extravagant father on his love. Pag mong kwekwentahin ang pagmamahal ng iyong pinapakita, dahil ano man ang binibigay mo, babalik sa iyo yan ng sobra-sobra. At sabi ko nga po, mas masarap ang nagmamahal kaysa sa nagtatanim ng galit at naghuhusga. Di po ba? Huwag mong hintayin na mamatay
para makarating ka sa langit. Pwede mong maranasan ng langit ngayon. Paano? Kung magmamahal ka ng sobra-sobra, kamukha ng Diyos Ama. Amen? Ang tanong, ano yung pangit mong ugali na kailangan mo ng iwan? Pero pangalawa, sino yung mga matampuhin na kailangan mong amuhin? Matampuhin ka ba o feeling perfect ka? Kapatid, gising. Sabihan mo yung katabi mo, hoy, gising. Matauhan ka na sana. Para pag nakita mong pagkakamali mo, yan maging daan ng iyong pagbabago. At sa iyong pagbabago, mas pagpalain ka pa ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.